Ano sis? Game na ba? Ano? Oo, na pa ako nakasmile eh. Okay, so saan anong gagawin? Ikaw ay, meron kang nung Reddit. Wala. Wala akong device na magamit, sis. Wala ka ng device? Oo. Wala na rin akong device eh. Wala na rin kasi akong device. Wala tayong device. Lahat ng device ginamit natin. Pang-record, ayan. Oh. Tapos itong pang-video. Hindi pa ako nakagawa ng video for today. Oh my God. Ayaw. Ano, game na, sis? E di go with the flow na lang. Okay. Ready, 3, 2, 1, and welcome to Big Girls Podcast. Hindi niya sinabayan. Welcome back. It's been a while, sis. Yes. Since we made podcast. Actually, hindi nga uploaded yung last pod natin because it's part of our 100th 100 episode. Video. Uploaded siya both sa podcast and vlog. Ay, really? Is it on Spotify? It's not on Spotify pala. Pero nasa YouTube podcast siya. Yun. So, here, kasama ko si Gecko sa aking video kasi nagbabalak siyang lumabas ng room. So, sabi ko, wag ka muna lumabas. Na-interrupt natin yung ano. Bawal ba sila lumabas? Ayan. I'm with my dogs. Makikinig sila ng ating podcast because today is also National Dogs Day here in the Philippines. Okay, happy National Dogs Day. Ako naman, I'm with myself. With what? Myself. And ano yung sineselebrate nyo dyan kapag August, sis? Oh, it's Ghost Month. Nag-start yung Ghost Month nung Saturday. And yun, 1 month siya. Kaya Ghost Month. Ano yung Ghost Month? Kailan siya matutukoy na kung kailan siya mag-start? Hindi ko alam eh. Feeling ko Chinese calendar. Tapos, yun yung time na magbubukas yung portal, lahat ng ghost parang dadalaw sa land of the living. So, dun dapat talaga may mga alay. Bawal magpagabi sa daan. Alam mo ba, for the longest time, nung naging single ako, every ghost month, hindi ako nakakatulog. Buwan yun, nahihirapan ako makatulog talaga. But this time, parang hindi. Hindi, this year hindi. Kasi, feeling ko kailangan ko ng katabit. Hindi. Pero, this year, parang tinuruan ako nung mga partners ko kung paano gawin yung parang yung ritual nila na parang in-explain lang sa akin. They didn't require me to do it, but then they say, if gusto mo kaming tulungan, parang ganun. Sabi ko, I can try. Sabi ko gano'n, I don't mind. Kasi, ang perception nila pag Christian ka, hindi ka hahawak ng joystick. Ano? Tingin mo yun yung dahilan ba't di ka makatulog dati kasi hindi mo ginagawa yung ritual? Or siguro stressed din ako before. Tapos iniisip ko din yun na parang, baka mamaya may bumulaga sa akin. Parang gano'n. Pero ngayon hindi na. Parang less takot na ako. Mas sanay na ako mag-isa. Sanay na siya mag-isa. Yes, nakakakain na ako sa labas mag-isa for the longest time, diba? Hindi ako ganun. Ay, ganun ba? Kasi ako ayokong kumakain din ng mag-isa sa labas. Ayoko, naawa ko sa sarili ko dati. Hindi ko naawa ko sa sarili ko. Pares tayo. So, ganun. Dati hindi. Parang kakain na lang ako sa bahay pag ganun. But, na-realize ko na, bakit ko... Ano? Kain sa labas. What made you kain sa labas? Gusto ko kasi yung quality ng food. So, yung quality ng food is, nababawasan siya pag delivered siya sa house or iti-take out mo papunta sa bahay. And feeling ko, di ko na-enjoy yung quality ng food. Ngayon nga na nag-fasting. Parang sabi ko, there is no sense na mag-fasting kasi hindi ako masaya sa kinakain ko during the break ng fast na period.
So sabi ko, kakain na lang ako kung saan ko gusto para nasasarapan ako, masaya ako sa kinain ko. Kasi na-realize ko na 'di ba nagbabaon-baon pa True. ako. Nagbabaon-baon ako for 1 week. Then, yung baon ko ganun araw-araw. Tapos, nag-start tayo nung Correct, una correct. okay lang eh. Nung nag-start tayo mag-fast, parang, ano na siya, parang, nakakatamad kainin, hindi ako masaya. Tapos, hindi talaga ako masaya. Ganon. So, sabi ko, kailangan matuto ako kumain mag-isa sa labas. Kasi, sa restaurant dun masarap yung food eh. I mean, yung quality ng food pag mainit siya, kapag bagong serve siya. So, yun. Sabi ko, keber, hindi na ako maawa, mas naaawa ako sa sarili ko kapag hindi ako masaya sa kinain ko. Ganon. Mm-mm. Ako din, parang ang learning ko ngayong ang nagpa-fasting tayo, parang syempre, parang OMAD siya in a way na one meal a day. So, parang sana sulit naman yung ikakain ko. Kasi Totoo. bukas na ulit. So, ganun yung feeling. Oo. Gusto Every time sulitin mo yung kakain. time, no? Mm-mm. Ayoko na ng mga pucho-puchong snacks, ganun. Ako din. Tapos minsan, Kasi sayang naman yung ako minsan naghahanap talaga ako ng food. Tapos sasadyain ko yung, like for example, yesterday, sa Potato Corner. Sinadya ko talagang puntahan siya kasi ayokong masayang yung fast ko. Gusto ko kumain ng masaya ako. Oo, yun nga. Tsaka kung ano yung parang crave. Tsaka minsan gusto ko rin na rin ng healthy. Oh my gosh. Or is it because we're 30s, girl? Hindi, feeling ko, Pero yun, siguro kasi, yung serving natin, kumukonti tsaka din. deprived din ako kasi. Deprived din ako sa home-cooked meals. So, ako feeling ko, gusto natin ng quality food eh. Kasi nga, time bound eh, 'di ba? So, pero akala mo, kaya mong kumain ng marami within that span of time, tapos hindi kasya sa tiyan mo. Parang gano'n, 'di ba? Yung parang busog na busog ka, tapos parang, hindi ko na kaya, pang bukas na to. Parang gano'n. Oo, parang yun din naman na minsan takaw mata ka. Kasi gutom na gutom ako. Kain ako ng marami. Pero once na nakain mo ng, oh my gosh, hindi ko na pala kaya. Siguro, nasuppress din yung appetite natin, no? Oo. Sana naman, babies, nakikita ko yung changes. Char. Sa akin, nafe-feel ko pa lang. Guys, ano na? Sa akin, nafe-feel ko pa lang. Na parang, Ako kasi, ano no? Nakakaasar to. Delayed ba yung feedback sa'yo ng boses ko? I think, so ano na nga guys, kung bakit hindi Mag-ano tayo? Mag-over tayo. Sis, maganda tayo. Kasi, Sis, maganda tayo. huh? Over. Tapos ikaw na. Over. So, yun yung, yun nga yung dahilan kung bakit hindi kami nakakapag-record ng podcast because ang hirap ma-figure out, like, we don't want to do Zoom arte, pero we want to make a quality podcast. So, over. Na napakahirap. Ang daming mga equipment na kailangan. Ako na-deploy ko lahat ng 3 equipments ko. Ay, nako. Tapos yun, ang dami namin ginagawang paraan. So, sabi ko kay ate, ganito nga. Hindi nga pwedeng ganito. Hanggang sa nalilito na ako. Ayun, sana naman din. Oo, ang dami naman kasi talagang kailangan gawin. But, malay niyo, magkita kami ni sis this year. For sure, magkikita tayo. Pero hindi kung talaga hindi ako makakauwi. Kung hindi madedeport? Sis, kung hindi madedeport sis. Ba't mo na ako madedeport, sis? Grabe ka naman sa akin. Kala mo naman may illegal na ginawa. Ayun. Wala. Nakabook ka na eh. Sabihin na natin. Magkikita kami niya ni Sig. Siya na lang pinapunta ko dito kasi hindi ako makauwi. Yes. Pero not so soon yet, guys. Not hindi so pa naman siya malapit. Oo naman. Okay. So, for this episode, hindi kami mag-usual pod na ginagawa namin like we have set of questions and iikot siya sa word.
It's like more on catching up and wala, sa mga nangyayari sa aming buhay. And meron talaga kaming gustong gawin, but unfortunately, wala na kaming extra device. Yes. But, ayun, we're going to talk about friendships on this episode, right? Hindi nga ako nakapag-research ka ba, sis? Hindi, you don't have to do research naman based on your experiences na lang. Wala kasi ako masyadong friends. Ikaw ang Miss Congeniality. Ikaw ang maraming friends na sinasama mo ako sa circle mo. Pero, yes, but you have quality friends din. Kami kasi ni ate, like, nasasama ko siya sa circle of friends ko nowadays. Nowadays. Pero si ate din naman gano'n. Nasasama niya rin ako sa circle of friends niya. Parang hindi nga ako makabuo ng circle, sis. Like ate, di ba na naging friend ko na nga rin yung iba mong friends sa Okra, like your high school friends. Ay, true. Nalimutan. Diba? Nakalimutan mo lang, pero may ganun tayong mga ganap. Yes. Yun kaya yung mga una kong mga naging kainuman, yung mga high school friends ni sis. Talaga ba? Sinasabi mo nga yan, pero parang, nandun ba ako nung nakainuman mo sila? Oo naman. Kasi ikaw rin nagturo sa akin uminom, sis. Mami, alam mo na, ma. Hindi po. Masya talaga. So, gano'n nga, yung circle of friends namin, even Echano Dental, hello po. Yes. Na your friend, naging friend ko na lang din siya because of you. Diba? Oo, kasi in fairness naman sa'yo. In fairness naman sa'yo, okay ka talaga isama kahit saan kasi adaptive ka, versatile ka. Ikaw yung tipong alam kong hindi ko kailangan mag-worry sa ugali mo. Alam mo yun, yung alam ko hindi ako mapapahiya. Ganon. Hindi ka mapapahiya. Oo. And I can see naman, is ganon ka na rin naman ngayon. Dati ba hindi? I know you're always trying to do a conversation sa mga friends ko. Ikaw yung laging matanong na parang, sis, okay lang, hindi naman kailangan na kailangan mag-usap lagi. Okay lang, kahit manahimik minsan. Nagtatanong ba ako? Pero ganun. Madaldal ka, sis, sa aking mga kaibigan. Madaldal pala. Oh my God! Ngayon lang ako nasabihan na madaldal. Basta kapag kunwari na malabas tayo, tapos, parang ako tahimik na ako, ganyan. Si ate, siya, dami niyang mga tinatanong sa mga kaibigan ko. Ganun. Hindi ko napansin. Or baka deprived ka lang din sa mga kausap. Feeling ko, deprived ako sa kausap. Meron nga, AI na kasi ngayon, mga kausap ko ngayon. Oo, ganyan na yung mga kaibigan ni sis. Robot na. Para quality. Sure na. So, sinong friend mo ang pinakamatagal mo ng friend? I feel ikaw. Charot. Hindi pala tayo friends before. Magka-away pala tayo. Yes, hindi naman tayo masyadong katagal na naging friends. Oo. Parang, recently lang. Nauna pa yung high school friends ko. So, I feel yung high school friends ko, sila Rika. Si Rika, yung Okra. Pero si Rika kasi yung talagang friend ko pa rin hanggang ngayon eh. Best consistent. Na nagtatawagan talaga kami. Ako siguro, yung pinakamatagal ko ng friend, as in, siguro si Kent. Kasi childhood friend natin siya. But then, hindi ko masabi na siya yung pinakamatagal din. Kasi, for some time, hindi na rin naman kami naging friends na laging nagkikita before. Siguro mga college, hindi naman kami friend-friend. Oo. Pwedeng si Leo Bell, because grade 1 ko pa siya friend. Na hanggang ngayon, friend ko pa rin siya. So, yun, very bata pa. So, it's either Kent or Leo Bell. I feel sa'yo si Leo Bell talaga. Siguro si Leo Bell. Oo. Kasi mas consistent yung kay Leo Bell kaysa kay Kent. Oo. Ako, parang si Rika na, no? Si Rika. High school. Pero sino bang friend mo ng ng elementary, sis?
Mga taga Colegio San Agustin eh. And Hindi why ko na is he sila out na of the picture? Oo, hindi ko na sila na-carry. Parang acquaintance na lang, like friends sa Facebook, ganyan. Pero Oo. hindi ko I na think na-carry isang over. factor din kasi wala pa namang Facebook noon. Hmm. At hindi siguro kayo consistent sa telephone, ganyan. Wala pa rin namang telephone. I mean, landline lang yung meron tayo before. How old are you? Oo, nung una Ayun tayong nga, siguro kasi kami, nagka-landline, ano na ako eh, high school eh. So, hindi na carry over yung friends ko ng elementary. And hindi naman, parang wala rin akong barkada nun, na barkada talaga. kasi ayun nga kami, yung mga friends ko, meron ng telephone hanggang sa nagkaroon na rin ng internet. Kaya talagang makakapag-catch up kami hanggang sa tumanda. Oh. Nagte-telebabad ka ba, sis? Kasi parang naaalala ko, ako lagi nagte-telebabad. Hindi ba ako laging nasa yung phone? Hindi ka na nagte-telebabad. Oo, ako na yun. Pero there was also a time na parang nag-aagawan din tayo sa telephone na, ako naman. But then, natigil yun kasi nagkaroon ka na ng boyfriend. Tapos wala, ako na yung may katsikahan sa telephone when I was in high school. Elementary school, ganun. Talaga ba? Okay. So, hindi ko pala nasubaybayan yung paglaki mo talaga. Kasi medyo focused ako sa sarili. Hindi talaga tayo close. Oo. Hindi nga. Kasi you're so vain. Char. I don't think I'm vain. Grabe ka naman. Maarte lang. Maarte. As in, girly ka naman na talaga. So, ako nga, di ba, parang pinagkakamalan nyo pa akong tomboy dati. Sino nagsabi nun? Sa laking daddy mo din? Ikaw. Huy, ano ka ba? Hindi, siguro kasi hindi naman ako. Sinabi ko yon? Lahat kayo parang in the family. Pero parang I'm not as girly kasi as you before. Sis, na-realize kong girl na girl ka nung high school. Nung high school ka, sinundo kita sa SM Muntinlupa. Ba't ka nandun? Bakit doon? Nandun kayo, tapos sinatid namin kayo sa school. Oo. Nino? Wag ka na mag-name drop. Girlfriends. With my girlfriends? Oo. Tapos sinakay namin kayo sa BMW. Hindi ko matandaan. Oo nga. Tapos na-realize na girl ako doon. Kasi parang doon nakita na girly-girly ka na. Na hindi ka na magaslaw. Tapos naglalakad ka ng mahinhin, nakaganon. Naka one side yung ngiti. Tapos, sige, ipuntura mo, alam mo nakikita ko. Tapos octopus yung gupit ng buhok mo. Na parang hindi ko na-realize na, ay, ganda na pala itsura ni sis. Ganon. Tapos, ako siguro na-realize kong girl ka. Kung gusto mo sexy ka. Kailan? yung parang, di ba, yung pamilya natin, kung so conservative. Ikaw, magpapapicture ka ng nude ka. Sis, yung papakita mo kunwari, nakahubad ka, pero totoo, nakatapis kang ganun. Sis, first year high school ako nyon. Naalala ko pa to? Ikaw, sa hagdan yun. Ikaw ba yung nag-picture sa akin? Gusto mo sexy ka. Tapos, kung in-upload mo, sabihin ng mga natin, ba't naman ganyan si Abby? Ano yun? Talandi na po talaga siya. Tsaka yun nga, sinasabi ko nga, ever since, may crush ka na talaga. Oo. Parang, as pagmulat ng mata mo at pagkalabas mo sa mundong ito, crush ka ta. Gano'n. Lahat ng sakristan, naging crush niyan. Naalala ko, pinaka-first kong crush, 3 years old ako, may glimpse ako ng memory. May crush na ako ng 3 years old, di ba? Grabe naman siya. Oh, sis! Grabe naman sa 3 years old, sis. Tapos sabi ni daddy, hindi pwede yon kasi pinsan niyo yon. Ay! Malayo ka mag-anak pala natin. Parang ganon. Sabi ko, bawal ba talaga? Ganon. Pero sis, meron kang crush mo na naging jowa mo?
Ano, hindi kasi yung pinaka namulat ako na crush na ako na na-feel ko talagang crush ko talaga is grade 5, grade 6 na. Yung nasa States. So, hindi ko siya naging jowa, pero after nung naghiwalay ako, nung nag-divorce ako, parang nagparamdam ulit siya sa akin, 'di ba? Na parang, lahat pala na naging crush ko, crush din ako. Parang gano'n. Parang ano Pero, siya, achievement. oo, sadly, hindi, marami naman ganun. Mm. Pero, kung kailan crush ka na nila, hindi mo na sila crush. Para kasing ano din eh, okay din siya. Parang may intense passion na gano'n. Kaso parang na-realize ko, nag-iiba na kasing standards mo habang lumalaki ka. Not that he's not within my standards, but siguro yung distance din kasi nasa Amerika siya eh. Tapos nandito ako sa Tsaka, may Singapore. asawa siya. Ay! Wala na siyang asawa, nag-divorce na siya. Tapos, sabi niya sa akin, puntahan ko daw siya sa Amerika. Tapos sa putang ina, ako na naman mag-a-adjust. Nagpunta nga ako dito sa Nilipat ng Singapore eh. third. Di ba kaya ako napunta dito sa Singapore dahil sa ganyan ko eh. Sa kalandian eh. Tapos pupunta ako Amerika. Mas malayo yun. Eh di parang, nako. Isa na naman siya sa career. Oo. Back to zero sa career. So parang, yun, parang hindi ko kaya. Parang sinabi ko, tatry ko. Tapos hanggang sa parang feeling niya, siguro napaasa siya. So, ayun. Mm-hmm. So, nung napaasa mo siya, nawala na siya? Hindi. Once in a while, I still check in. Parang sabi ko, may jowa ka na. Sabi niya, wala pa. Ikaw may jowa ka na. Sabi niya, wala pa din. Sabi ko, pag wala pa din in the future, tayo na lang. Mga gagaganon ako, pero hindi ko naman sure kung kaya. It was ano lang. Oo. Friendly crush na lang siya. Parang ganon. Tapos, lagi niya rin naman sinasabi that he's there for me if kailangan ko siya, whatever. Ganon. So, parang friend na may lande, ganon. Ikaw ba naniniwala ka na pwedeng maging friends ang girl and ang boy ng platonic lang, a man and a woman? Oo naman. Definitely yes. Kasi marami akong boy na friends nung college. I mean, walang may gusto sa'yo, yung di ka pinagnasaan? Wala talaga kaming gusto sa isa't isa. As in, kilala ko gusto niya, kilala niya gusto ko, parang ganun. Tapos di kayo naghalikan? Never talaga, sis. Or baka ikaw lang yan, hindi ka sure sa nafe-feel niya? Hindi, kilala ko kung sino gusto niya eh. Para kaming friends. Tapos, wala kaming, kasi ganito. Kasi, di ba, gusto kong tumira sa Manila. Oo. Pero, kailangan may kahati ako. Kahati mo lalaki, pumayag si mami? Kahati ko lalaki, pero hindi alam nila mami. Oh my God, mami! Pero, as in, super kaibigan ko lang talaga siya. Tapos, sobrang saya ng bahay na yun. Kasi yung bahay na yun, parang naging bahay ng mga tropa namin. Yun so, ba yung apartment na masikip yung hagdan paakyat? Oo. Kasi may mezzanine lang siya. Tapos nandun ako sa taas. Nakapunta na ako dyan, pero hindi sa unit mo. Ay! Mami! So yun, at sa floor na yun, meron din kaming tropa na nandun. Lalaki din. Pero as in, super duper tropa. Like, tropa lang. Tapos every Saturday, ang usapan namin, aking Sabado to Tapos yung susunod na Sabado, kanya yung Sabado, ganon. Ano ginagawa sa Sabado? Ano siya, parang wag kang pupunta dito sa Sabado kasi Sabado ko to. Sa next, umuwi ka kasi Sabado ko to. Ganon kami. Anong ginagawa nila, feeling mo? Until nalaman ko sa mga Sabado na umuwi ako, ang kasama niya pala doon yung isa kong kaibigan. Kasi kaibigan ko talaga basta kaibigan ko yung girl na yun na parang, oh my gosh, ikaw pala ang dinadala dito pag wala ako. Okay. Kaya pala pilit niya akong pinapauwi. Kasi madalas talaga akong umuwi ng Sabado. Oo. Siya kasi may jowa ka nun. Ha? May jowa ka nun, di ba? Oo, wala. Wala akong jowa. Wala akong jowa nun. Wala na. Wala na.
Tapos na yung Pero, time na yun. I'm always looking forward na umuwi kasi. Kasi nga, party girl pa ako dun. So, I'm with Venus, ganyan. Oh my gosh, Friday night, uwi na ako. Nagmamadali na ako pa uwi kasi gusto ko nang Oo. pumunta sa mga bars, May ganyan. asawa na ako niyan, no? Ha? Nag-asawa na ako niyan noon. Siguro. I feel. Baka nag-asawa. So, ganun, as in, pwede talaga siya maging platonic na, alam yun ng lahat ng tropa ko na wala talaga. As in, mag-aaway pa kami nun. Kasi, minsan, meron akong friend na, pinatira ko doon. Si Ruti. Tapos si Ruti kasi, makalat siya sa bahay. Tapos ano siya, kunwari, sa baba kasi, nandun yung ano namin, yung kusina, at saka yung CR namin. Tapos nandun din yung mirror. So si Ruti kasi, nag-a-eyes siya ng face niya. Bago matulog. Tapos, tulo-tulo lagi sa floor, nagpuputik. Tapos, nabibisit yung kasama ko. Pero yung kasama ko, di niya sinabi sa akin. Sinabi niya lang sa ibang kaibigan namin na naiinis daw siya doon sa kasama ko kasi lagi na lang nagpuputik. Ganon. Tapos, ayun nga, kasi kilala ko yung lahat ng tropang pumupunta doon kasi isang circle of friends lang kami eh. Tapos, syempre, may mga tropa din kami na alam niyang may gusto sa akin. Ganon. As in friends lang din. Friends lang talaga. Tapos, alam mo ba, nung college ako, ang lahat kasi ng tropa ko lalaki. Bago ako mapunta dun sa long time mga tropa ko. Kasi yung mga first few tropa ko talaga, nung first year ako and second year ako, panay lalaki. Because I only have one girl na friend sa college nung first year ako and second year. Pero, at saka yung isang gay. So, yun talaga yung pinaka-close ko. Pero itong si girl, huminto siya. May boyfriend siya, so hindi siya masyado lagi talaga sumasama sa amin. Tapos, itong si gay, lumipat siya ng school. So, ako na lang yung naiwan dun sa mga tropa naming boys. So, yun, kaya makikita mo, meron akong photo, nag-enchanted kami. Panay boys yung kasama ko. May photo ka sa Enchanted? May photo ka sa Enchanted? Yes. Tapos lahat sila lalaki. Pero as in, friend lang talaga. Like, ako pa yung maglalakad sila sa kanila sa ibang girls. Naging wing girl nila ako, gano'n. Wingman sila kapag may crush sa akin, ganyan. Parang hindi ko naranasan yung platonic. Parang siguro pag malaki dede mo, hindi ka privileged, charot. Na magkaroon ng platonic friendship. Nung high school ako, panay girl yung friends ko, as in walang lalaki. And then, alam mo yung feeling na, sorry, gusto ko maranasan na magkaroon ako ng guy na friends. Tapos gusto ko maranasan magkaroon ako ng gay na friend. Wala ako nung high school. Tapos nung college ako, ayun, panay lalaki nung first year, second year, parang, gusto ko may girl. Kasi, syempre, hindi ako masama na CR. Alam mo yun, hindi sila nakaka-relate sa mga bagay na gusto kong puntahan at basta ganun. So, ayun, nagkaroon naman ako ng mga girl na friends nung kasi meron sa amin block na tinatawag. So, syempre, paulit-ulit ko sino yung mga classmates ko. Nakabuo rin ako ng mga girl na friends doon. Ay, hindi, may pala ako. Sa fraternity, parang yun na yung most na pero sa fraternity. Yun na yung boys. Yun na yung most na, pero kasi feeling ko, hindi ko na siya makategorize. Gawa ng, sometimes, nagkaroon din naman ako ng friends na akala ko platonic. But after some time, doon yung pag nagsabi, alam mo, ito ay yung pinaka natatandaan ko. Isang naging guy friend ko nung high school. Tapos, friend lang kami, ganyan. And then, after some time, sabi niya, alam mo yung ibang friends ko, sweet, pwedeng hawakan yung kamay, pwedeng akbayan. Tinanong niya kung pwedeng din daw ba ganun sa akin. Sabi ko, parang hindi ako comfortable. Tapos simula nun, hindi na siya naglalalapit. Ganun. Chachancing ka, be. Hindi yun platonic. Diba? Oo. Hindi naman sa ano mo yun, ako naman mahawak ako sa mga friends ko talaga Pero,
Hindi ko alam. I mean, the fact na nagpaalam ka, ibig sabihin, alam mong baka ma-view ko as Oo. may mali siya. Di ba parang ganon? Wala akong ganong friend. Hindi ako mahawak na kind of friend eh. Oh. Pero, Parang mahawak hindi ka, ako ganun. sis. Pansinin mo sa Ha? podcast, mahawak ka. Pansinin mo sa podcast, lagi mong hinahawakan yung si Leo Bell or si Rachel. Ganon. Nahawakan ko sila? Yes, sis. Ay, Sa, hindi ko napapansin. oo, kaya dun ko naisip, ay, ganun pala siya. Ganun din siya sa akin eh. Pero ako nairita ako pag ganun. Parang ganun. Parang hindi ako mahawak, sis. Mas mahawak sila, sis. Mas mahawak ka, sis. Tapos mabigat yung pagkahawak mo. Tapos mainit yung kamay mo. Ganon. Parang nainitan ako pag ginahawakan mo ako. Parang ganon. Or siguro ganun talaga pag magkapatid. Hindi ko pansin, gano'n. Oo, sis, mahawak ka. Kasi pinapanood ko yung podcast eh. Tapos parang, mahawak pala siya. Siguro mahawak ako na pang-aasar, gano'n. Siguro, pang-asar. Pero, ayun na, hindi ko siya naranasan sa mga boy na friends. Oh. Na, ayun. Pero basta, alam mo yung... So, the answer is yes. Pwede silang maging platonic friends. Okay. Na kapag may ka-date din ako, sila rin yung nakakakilala. Yes. Okay. Feeling ko pwede naman. Ay, hindi. Meron pala si Aris, yung brad ko. Kasi mga brads yun eh. So, yun nga. Feeling ko yes naman. Pero it's a matter of categorization siguro. Like, yung kung categorize mo. Yung, sa akin kasi, diba? I mean, pag malaki talaga dede mo, feeling mo, laging matitake advantage ka. Ito, parang yun na yung itatak ni mami sa utak ko. Na pag naglalakad ka, dapat nakatakip ka ng dede mo kasi dudunggulin yan yung sasanggiin daw na ganon. So, yung mga ganon. So, lagi nasa unahan yung bag ko. Dito nga lang talaga ako naging free talaga magdamit. Kasi I felt safe dito sa Singapore. So, nung pag nasa Pilipinas, parang si mami na, baka, wait lang, on the side lang, alam mo kung gano'n ka na-imprint ni mami sa utak ko yon. Kasi nanggaling ako sa dentist one time. Tapos sabi ko, alam mo, dun sa dentist, biglang si mami, ano, hinawakan yung dede mo, pinatong yung siko sa dede mo. Sabi gano'n! Sabi ko, hindi, bakit gano'n yung iniisip mo? Parang kasi, if mukha malaswa ka, yun yung alam ni mami sa'yo. Hindi about the ibang tao. Feeling niya ikaw. Tapos si mami, sabi ko, paano yun? Paano ipapatong ng dentist yung siko sa dede mo? Ganyan, dinemo niya pa na nakaganon sa akin. Ganyan, habang kinakalkal yung bibig mo, nakaganon. Tawa ako ng tawa. Ganda si sa'yo, no? Akala niya, ganda-ganda raw anak ko. Oo. Eto, gandang-ganda talaga si mami sa akin. Pero hindi siya talinong-talino. Ayun lang. Yun lang naman talaga. Pero gandang-ganda siya sa akin. Feeling niya talaga lahat may gusto sa akin. Parang feeling ko nga, ganda-ganda siya sa'yo kaya, akala niya lahat ng tao magkakagusto sa baby girl niya. Oo, tapos siya, mas protective siya sa akin kaysa sa'yo, di ba? Pero ikaw yung bunsong babae. Parang pag sa akin, kaya ni Sigyan. Oo. Pag ako, parang feeling niya tatanga-tanga or maisahan or mamamanyak lagi. Iiyak na lang, gano'n. Pero hindi man ako gano'n. Naiiwasan ko naman. Hindi ako papalam. Parang kasi pinalaki ako ni mami na kapag may lumapit sa yung lalaki, baka ang unang intensyon niyan, gusto lang hawakan yung dede mo. Parang bakit ba sila mga hawak ng dede? Babaw naman ng mga kalalakihan na yun. Gusto lang hawakan yung dede. Siguro ganun yung circle ni mami. Diba? Parang ganda yung dede mo, sis. Sobrang controversial. Parang gusto hawakan ng lahat. So ganun yung sa akin ni mami. So siguro, di ba, alam mo, parang naging part na nga ng personality ko yung dede ko, di ba? Na parang, dati, di ba, COVID time, nakamask lagi. Sabi ko, hindi naman ako makikilala nung nakamask ako eh. Tapos sabihin sa akin ng friends ko, dede mo palang kilalang ikaw na yan eh. Parang ganon. So, ayun. So, parang na may tatak yung dede ko. So, ayun nga. But anyway, ganun yung natatak sa akin, mami. So, parang, syempre, pag may friends na guys, skeptical si mami. Ganun. Diba?
Doon lang siya at Bagay. home sa sa mga barkada ko nung high school yung okra. Doon lang siya komportable. Mm. Like, would you let your anak, kung may anak ka, hayaan mo siyang makipag-friend sa guys? Or are you going to be the same as mom na mag-ingat ko? Lalaki Feeling yung ko baka hindi ako masawa ka din. mahigpit. Hindi ako mahigpit. Hmm? Hindi ako mahigpit, hayaan ko lang. Tapos yung tatay na yung Hmm. magdisiplina. Ganun ako. Paano kung single mom ka? Wiset. Paano kung single mom ka kasi hinawakan lang yung dibdib mo? As mom has predicted. Hindi. Parang feeling ko naman hindi ako wala talaga sa plans ko magkaroon ng kids. Mm-hmm. Parang makiki-baby na lang ako sa inyo or makiki-aso. Pero hindi Okay. akin. Ganon. So ngayon, meron kang ka-platonic friend Wala. na guy? Meron ba? Wala. Meron ba? Lahat may Lahat may siya. mali siya. Sis, yung nung nag-Vietnam tayo, nung nag-Vietnam tayo, akala natin, akala natin, diba, parang siya, talagang astig siya na lalaki. Sabi ko, kaya pala, hindi ko, ate, tumitingin alam sa mo, dede. mindset ko yun. Mindset ko yung Mindset mo yung may mali siya. Feeling ko, at saka mahina yung gaydar ko. Ako din, nahina din yung gaydar ko. Mahina. Hindi ko Pero hindi rin naman ako ilang sa straight. Hindi rin ako I mean, like, I think I can be friends with them, like, yun nga, platonic na, kahit na sa'yo mo kami parang it's going to be, baka kay ate pa. Pwede, ganun. I feel mas comfortable ako sa professional relationship, like transactional. Pero pag friendship, I feel like I have to protect my energy and my circle na hindi ma-take advantage. Kasi, di ba, alam mo naman, maraming beses na tayong na-take advantage sa whether be it friendships or relationships. And I always end up feeling used. So, ayoko nang, paulit-ulit siya nangyayari sa akin kasi siguro paulit-ulit ako na nilelet go ko na lang, di ko na pinapansin. Ganon. So, sinong worst friend mo? Na tinuring kong friend? Actually, para kasing pag tinuring na friend, wala naman. Pero normal lang kasi sa mga let's say mga dumadaan sa buhay mo like ex-colleagues ganyan, normal na yun na nawawala talaga sila eh. Parang hindi mag-isip. Wala nga, parang wala namang friend na worst. Wala naman ako nakaaway, diba? Or ako din. Or feeling ko lang hindi ko nakaaway. Pinaka-challenging na naranasan mo sa isang friendship? Wala din. Ano pa naman? Challenging ba ang friendship? Parang hindi nga dapat pinaglalaban yun. Wala akong pinaglaban. Nagkaroon kayo ng misunderstanding, ganon? Hindi. Wala. Parang bala ka kung yan gusto mo. Naranasan? Hindi talaga. Like si Rika, never. Alam mo ako di. Tsaka hindi ako nagpala-comment sa buhay nila. Like for example, di ko gusto yung jowa. Hindi ako magko-comment hanggat karelasyon niya pa yun. Pagtapos na yung relasyon, doon na ako may sasabihin. Kasi ganun din ang gusto ko for me before. Ganon. Ayun. So, hindi ako wala rin akong hindi rin dumaan sa ganun yung friendships ko na kailangan magka-tampuhan, inisan. Hindi din. Walang ganon. Feeling ko, parang indefinite yung pasensya ko eh. Kapag totoong at proven and tested na kaibigan ko talaga. Pero kasi for me, mabilis ako mag-let go. Let's say yung feeling ko, friend ko, tapos na at some point, I feel na nagsinungaling sa akin or na-feel ko na hindi talaga nagke-care. Mabilis ako mag-let go na parang, okay, hindi to belong sa circle ko. Ganun. So yun nga, unpopular opinion is
hindi lahat ng tinuturing mong friend ay friend ka. Oo, totoo yan. Maraming beses na ako napaso ng ganyan. At maraming beses na rin ako nasabihan ng mga na ano, sabi ko na sa'yo eh, ganyan yan eh, don't trust anyone eh, Mm. ganun eh. Of course, they are looking after their own interest. Mga ganun. Ay, mukhang ibang lahi yung nagpayo sa'yo niyan na kasi English. Oo. Oo, ganun. Lagi akong pinapagalitan. So, do you call out your friends kapag may masama silang nagagawa? Siguro or ginagawa? Pag may masama silang nagawa, hindi against me. So, first, not against you. Yun. I-call out mo ba siya? Not against me. Hindi, kung hindi hinihingi yung opinion ko. O kunwari nakapatay siya, hindi mo siya i-call out. Kunwari nagkwento or nagkwento lang na ganun yung ginawa or ganyan. Sasabi ko, tingin mo ba ganun talaga? Baka naman ganito. Baka mahilig ako mag-neutralize. So, like, you're the i-neutralize ko, kahit hindi ko kilala kung sino man yung kinikwento. Pero tinatry kong ipakita yung other side, ganon. Lagi kong tinatry i-neutralize. So, sabi niya, hindi, ganyan. Lalong nagagalit na ganon. Hindi ako magsasalita. Okay, hindi. Ganon. Totoo naman yun. Ako, feeling ko, sa mga ganong bagay, kapag may nagkikwento sa akin, wala naman masyado pala nagkikwento sa akin. Kasi wala kang reaksyon, nonchalant ka. As much as possible, gusto ko lang makinig when the emotions are high. Sarilihin ko na lang yung pagja-judge ko. Tapos ano ka? Masasaktan siya kapag nagsalita ako ng something. Pero most of the time, gusto niya lang naman maglabas ng something. Oo, totoo yun. Hindi, tsaka most of the time, nonchalant ka. Pero may banat ka sa huli. Ganun lang. Tapos, ano ka pa, pag paulit-ulit na yung, syempre, di ba parang pag bagong heartbreak, paulit-ulit yung kwento mo, sabi mo, paulit-ulit eh, yun din naman yung kwento mo. Guwaganon ka, sis! Hindi ko napapansin. Guwaganon ka. Pero hayaan mo pa rin akong ituloy yung kwento ko. Kahit na paulit-ulit. Actually, wala naman kasi ako, nung nakipag-break na ako dati sa wala rin naman kasing kwento. Wala rin ako talagang mapagkwentuhan. Kasi wala namang kwento. Hindi kasi na-fall out of love ka. Parang move on ka na by the time it ended. Actually, diba? Ganun nga. Before I end my relationship, parang nag-move on ka na unti-unti bago magtapos. O parang hinihintay mo na lang na matapos. Nag-cheat ka? Hindi. Hindi naman. Okay. So, ikaw, sis. Ano? Wala naman tanong. Gusto mo lang ibahin yung usapan? Hindi, wala naman. Ano ang pinakamagandang nagawa mo for a friend? Marami, sis. Pag tumutulong ako, alam mo naman all out. And what's your biggest lesson pagdating sa friendships? Don't expect na friend ka din ng tulong nila sa'yo. Because for a time, you're just what they needed at some point. Kasi kailangan nila ng guidance mo, ng tulong mo, ganun. But you do not expect anything at all. Not that nag-expect naman ako. Pero may mga times kasi na hindi kasi ako, ganito. Medyo, wait lang, tingnan ko lang yung recording. Okay. So, ganito ako. Like, for example, kapag tumulong naman ako, hindi ko talaga na-feel na, tumutulong ako or parang may nawawala sa akin or nababawasan ako kapag tumutulong ako. Hindi ganun eh. So hindi ko na-feel and hindi ako nag-expect ng utang na loob or anything at all. Sometimes, it's the people who are surrounding me yung nagsasabi pa na, kita mo, hindi man lang ikaw, alam mo yun, parang, hindi man lang ikaw, kunwari, for example, like may nagawa or whatever, sabi, hindi ka man lang niya naabisuhan? Parang ganun.
Parang sa isip ko, hindi. Tas iniisip ko nun kung kailangan ba. Parang sabi, sa lahat ng naitulong mo, hindi ka man lang naabisuhan bago ka ginanyan. Parang gano'n. So, parang naisip ko na, hindi kasi tumulong ako nun eh. So, hindi ako nag-expect ng kapalit. And hindi ako expect na pagtatanggol ako hanggang kamatayan or whatever just because natulungan mo. Yung mga ganon. So, sabi ko, hindi ako nag-expect na ganon. Pero sabi nila, yung basic courtesy man lang, hindi na-extend. Parang ganon. Tapos parang naisip ko, parang, oo nga, no? Tapos iniisip ko nun, ilang beses na ba akong naganto ng mga taong natulungan ko? Parang marami. Oo. Suki ka pala. Parang sa ex-sister-in-law ko, Maybe, siguro yung surrounding. Kasi hindi ka naman nasa, parang, ang tawag dito, nasa ano ka eh, nasa work ka kasi eh. Ganon. Work friend mo kasi sila. Mga ganon. Hindi natin sure kung ganon sila. Hindi ko alam. Hindi lang naman eh. Hindi mo kasi sila life friend. Kumbaga, I mean, naging friend mo sila for work, baka ganon. Gets mo? I feel like friend ko sila before work pa eh. Oo. I mean, ganon mo sila. Hindi sila life friend. Tawag dun. Sila Okay. party friend. Kumbaga ganon. Work friend sila. So, I think that's really iba. I just felt that if I would put myself in their shoes, I wouldn't have done those things to them. Especially siguro, if, yeah. Ako kasi, matanaw ako ng utang na loob, pero hindi ako masingil. Masingil? Oo, ng utang na loob. Pero matanaw ako. I remember those people who have helped me. And hindi ko talaga, alam mo yun, hindi ako nakakalimot ng ganun. And, pero hindi ako naniningil. I just try to extend the same thing to other people. Yun naman eh. Kasi kapag blessed ka na, that's the most that you can do. It's to offer other people opportunities. Diba? Yun yung lagi kong ine-extend, like, apply ko ng trabaho. Yun yung laging usual na tulong ko eh. Tutulungan ko makahanap ng work, yung mga gano'n. Pero ikaw, would you do that to a friend? Sa iba, pero hindi, I feel like kapag direct friend talaga, hindi para ipasok ko sa sarili kong yung direct kong makaka-work. Pero depende eh. Si Rika kasi ano siya eh, alam kong paano siya magtrabaho. Masarap siya katrabaho talaga. Tapos natatapos niya talaga lahat. Ganun si Rika. And ano siya, basta mabait si Rika. So nakatrabaho ko din si Rika. While the others, like yung mga kakilala lang, as much as possible, tatry ko. Pero lagi akong nagsiset ng boundary sa una. Like, okay, dito magka-work tayo, ganyan, hindi po friends, gano'n. Okay, do you have an unexpected friendship naman na you built? I think most of the friendships are unexpected. It's not staged, diba? Like, pinili mo na, ay, gusto ko to maging friend. Hindi siya ganun, diba? Yung sa atin, unexpected yung friendship. Diba? Hindi. Parang dapat supposedly naman talaga ang mga sisters ay friends. Pero hindi nga tayo friends noon, diba? Oh. Like, yeah, we're just acquaintances before. Yeah. So, parang ano lang, magkapatid kami. Wala. Sinila kami sa isang nanay at tatay. Oo. Diba? Kasi no two siblings are the same naman kahit sa the same household kayo lumaki. Yun. So, parang feeling ko noon, yun, kapatid ko lang. Pero yun, eventually, naging friends din tayo hanggang sa sinasama mo na ako sa circle mo, ganyan. Pero yun nga, sinasabi ko, mas nauna mo kung sinama sa circle mo, sis. Inclusive kasi ako lagi. Para bang lagi akong may recruit. Ganun ako, di ba? Like, tsaka gusto talaga kitang, alam ko na parang proven and tested ko na pag sinama kita, parang hindi ako papahiya. Alam mo yun, ikaw yung nandiyan ka lang. Alam mo yun? Tapos, though hindi ka talaga yung parang tumutulong, alam ko ganun. Pero, hindi mo ako napapahiya. Alam mo, yung maayos yung ugali mo. Thank you for the feedback as a friend. Like for example, pag nanalo ako ng free tickets, ganyan,
alam mo yun, alam ko ikaw agad yayayain ko. Kasi, no, papa, pero may mga nagtanong sa akin nun, ako ba isasama mo? Ako ba isasama mo? As a friend, ah. Tapos parang, sabi ko, to, inang to, parang alagain nga to, kasi nagtutuyo. Ang tanda-tanda na nagtutuyo pa. Di ba, parang di ako magsasama ng ganun. Libre na nga lang yung ticket ko and all, eh. Di ba, all expense paid, eh. Tapos parang, syempre, magsasama pa ako ng ikakapaya ako kasi ganun yung ugali. Di ba? Pero girl, in fairness naman, marami namang mga tao na gusto rin maging friend mo. Oo. Pero hindi mo feel maging friend. Sino? Like, for ilan ba? Ay, Huwag mo sabihin yung pangalan. Pero, ayun nga, siya nga. Oo. Siguro kasi magkaiba lang talaga kayo ng personality. Ano lang siya, insensitive lang siya, kaya hindi mo siya gustong kaibigan. Hindi nakaka-drain gusto siya. Gusto niya ako kaibigan talaga. Pero nadidrain ako sa kanya eh. Alam mo naman, konti na nga lang kasi kaibigan kasi nga tawa ka lang ng tawa, sabi ko sa'yo. Oo, totoo. Pero ayun nga, ayun napapansin ko, may mga kaibigan na tahimik ka lang. Pero may mga kaibigang madaldal ka rin. Pag Pinoy, siguro. I guess. Syempre, at saka pag madaldal sila. tahimik ka din naman, sis. Kapag sinasabi ka sa friends ko na nag-i-English, tahimik ka din. May kaibigan ka ba nag-English? Oo, di ba sinama kita? Di ka nagsasalta. Pero parang kasi hindi mo rin naman sila kaibigan. Grabe ka naman. Friends ko. I mean, tahimik ka rin. English eh. Binubuo ko pa sa isip ko yung kwento, parang gano'n. Tapos nag-move on na sa next topic. Usually, may mga kaibigan ka nag-i-English. Tapos, mo yung magko-comment tayo in Tagalog. Lagi tayo nakakahanap ng mga funny things. Oo. Wala lang. Hindi, parang hindi madaling magkwento in in hindi English ng buong buo yung diwa, 'di ba? Ewan. Ay, no. So, share ka naman, ano pang unpopular opinions about friendships that you think? I feel that a friendship needs to be mutually beneficial. If it's not mutually beneficial, it will drain the other person. Alam ko, there are times that there are highs and there are lows sa bawat tao. Then, madalas kasi yung sinasabi dapat unconditional yung friendship. I don't think so. Sa unconditional ka nauubos kaya walang condition. Alam mo yun? Di natitake advantage ka all the time. Kasi, yun din yung akala ko before Like sa love and sa sa friendships. Kaya ako natitake advantage. I felt like because I've always given unconditionally. Parang ganon. Ako naman, my opinion is, parang you can have different sets of friendship. Sinabi mo na yan sa podcast mo. Not in our podcast. Oh, okay. Depending, ayun na, sa pangangailangan mo, I guess. Oo, nag-send ka ng video about this to me. Hindi siya one friend, tapos lahat siya na yun. And it's okay na, ayun nga, depende kung saan mo siya kaibigan. So, you can have a friend sa work na hindi mo siya friend in life. Meron kang friend saan ba? Wala ka na ginagawa yun lang. Friend at work lang, tsaka life. Hindi, I feel like iba-iba yung set of friends mo, sis. Nakita ko na yan, na iba-iba yung set of friends mo. Like yung childhood friends mo, iba sa, ganun naka-compartmentalize ba? Parang if I want to travel, ito yung mga friends ko. If I want to have a chika lang, these are my set of friends. If I want to party, iba rin yung set of friends ko. Parang saan ako belong? Kasi hindi sila pare-pareho. Hindi lahat ng friends ko gusto yung trip mo. Hindi kayo pare-pareho ng personality. Oo. Ganon. Saan ako belong? Doon ka sa iba. Sa friend na, seasonal. Pumawala din pala.
Seasonal lang pala siya. I think, hindi, nasasama kita sa travel. Siguro, sa party, meron din tayong friends dyan. Nasama naman kita sa lahat, sis. Pero, parang may different kind of friendship tayo na hindi kagaya ng kanila. Which is, sipin ko muna kung ano. Reset. Ano ba? Ano bang kind of friendship? Basta iba yung friendship natin. Alam mo yung, party, ano kasi, ganun. yung friendship natin, alam mo na kahit busy, papakawalan gagawa ng paraan. Parang ganun siya. Ganun yung type ng friendship natin. Yun parang mandatory na pag sabi ko, uy, puntahan mo ako, tulungan mo akong ganito. Parang there's no answer. Alam ko na kung anong klaseng friend kita majority. Parang ikaw yung sa mas more on the goal side, dream side. True. So yung ganun kong friend na magkasama tayo sa goals and dreams. Oo, totoo. And wala akong ibang friend na kasama dun sa tier ako lang. na yun. It's you, yes. Yung ambisyon. Yes. Ambisyosa. Yung nakakapag-talk about my dreams, ganun. Yeah, that's you. Mahilig nga ako sa ganon, yung motivational friend. Ako yon. Oo. Inspirational. Yung may quotes lagi na i-quote. Yung mga ganon. Tapos, ang dami niyang reels na ipinapasa kahit hindi ko na lahat na alam ko, di mo actually, I'm sending it to you. It's not for you. It's for me. Not for I mean, it's good for you to know. But, sa akin kasi, para matandaan ko, kasi binabalikan ko yun eh. Binabasa ko ulit, tapos pinapakinggan ko ulit, pinapanood ko ulit. Kasi nga, nagandahan ako sa quote, motivational siya. Ay, ako din. Actually, kapag may nakita ako na parang, sa'yo ko rin sinesend. Actually, sinesend to many, minsan. Kasi gusto ko siya balikan. Oo, ganun ako. So, you, what are the types of friends you have? User friends. Charot. May user friends. Hindi. Ano naman, sis, parang ang hirap nung tanong mo. Like, where does Ate Kay belong? Para kasing soul friend ko siya. Siya yung, hindi ko nga ma-categorize as friendship siya. Ganon yung solid na friendships for me. Yung alam mong it goes beyond just normal meaning ng friendship. Like tayo kasi, parang, sisters tayo. She wants the best for you. Like, genuinely. Ganon. Ay, magiging maganda dito si Brightly. Ganon siya. Walang inggit. Totoo. Bihira ako makakita ng ganon na bihira talaga that sometimes gives the limelight to you, tas minsan bibigay mo yung limelight sa kanila na yung may bigayan na ganon na bihira ako magkaroon ng friends na ganon na solid talaga. So it goes beyond that. Siya yung tipo talagang na pag nawala talagang iiyakan mo. Ganon siya. Kasi nga iba hindi. Oo, 'di ba? Kasi nga parang iba yung friendship namin kahit lately lang, parang it goes beyond the meaning of the word friendship itself. Kasi parang selfless siya. So tapos si Rika naman, best friend ko din, na parang though now she has her own life, pero alam mo yung andun pa rin na nag-a-update talaga kami. Tapos pag nagsabi ng nararamdaman, alam mo yun, yung pwede talaga anytime na hindi ka huhusgahan. Ganon. Pero parang sinajudge mo siya. Oo, sarap. Ate Rika, comment below. Sabihin ko sa'yo yung mga sinasabi niya. Charot. Ginjudge ko siya. Alam niya naman, ginjudge ko siya. Pero mas ginjudge niya ako ngayon. Charot. Parang mas ka-judge na yata ako ngayon. Kasi mommy na siya eh. So parang, alam mo yun, safe na siya. Sino pa? Ano pang mga type of, other types of friends kahit di mo sila i-mention kung sino sila? Mostly kasi... Do you have a party friend? Wala. Pum-party ba ako, sis? Parang gusto niyang... meron ako friend na gusto niyang lumabas, pumarty. Hindi kaya ng energy ko talaga. I think your party friends are Jello and Henry. Once a year? Yeah, hindi. Pag may gusto ko pumarty kasi parang, ay, sila ang tatawagin ko. Ganon.
Oo, oo. Ay, true, true. Pero high school friends ko din sila, 'di ba? Mm. Oo. Masaya kasama kasi. So, sino Pinagtawanan nila naman ako ang ng friends pinagtawanan nung mo? nalasing ako. Hmm? Nung nalasing ako, pinagtawanan nila ako ng pinagtawanan. Yes, Pero kahit naman ako inuwi. eh. Doon tawa ako sa'yo eh. Pero inuwi. Yun ang Mm. importante. Mm. Tinry ka buhatin. Ganon. That's friendship. Actually, yung friend mong yun yung unang umakay sa'yo eh. Talaga. Yung ano ka na, lasing na lasing. Sana yung kasama ng bouncer nagbubuhat sa'yo. Tapos Oh. siya rin nag-offer na tumingin sa'yo. Hindi na siya Ah, uminom. Ganon siya. oo nga. So, sino naman ang type of friend mo na sa, ano ba? Meron kilala ko ni, yung sa Landi eh. Pero that's Ate K. She knows naman your Landi. Oo, alam niya. Hindi niya ako Oo niya. nag-judge. Oo. Tsaka, siya rin kasi yung ano mo eh, type of friend na parang girl advices, parang about girl stuff. Oo, oo. Yung, at saka yung mga Siya advice rin. niya para di ako malalamangan. Yung mga ganun. Oo. Parang wala na. Parang may iba pa ba akong kind of friends? Hindi naman kasi ako ma-party talaga. So, but then yun din yung high school friends ko. Yung high school friends ko, friends for life na yun eh. Na parang How alam about ko your ang travel sila. friends? What? Travel friends. Parang kayo-kayo na rin yun eh. Wala naman din, Mm. never ba naman ako nag-travel with friends talaga. Parang ikaw lang din kasi tas nagdadamay ka ng kaibigan. Yun na nga. Ganun na. Parang wala na siyang choice kasi Oo. limited lang yung choices niya sa mga friends. O parang okay naman ako kahit sino pa ang iyong mga friends. I feel like hindi ko na-maximize ng todo talaga yung mga travel natin before kasi super busy ako sa work nun, 'di ba? Mm. But this time, I'm game. Kung makakauwi, pero next year pa siguro ako makakauwi. Mm. So, what is your greatest lesson naman about friendships? Yung pinaka natutunan mo sa pagkakaroon ng kaibigan na gusto mong ipasa sa nakararami, like to our biggies? I mean, there are real ones, pero there are fake ones din. Mas marami. Diba? And ano naman eh, lagi kong inaano to eh, lagi kong iniisip sa sarili ko to, na pag dumating na yung time that I felt used, it's because I allowed myself to. And yun kasi yung ikinasaya ko at that point. And kapag dumating na sa point na yun, dapat I know when to cut my losses. Ano mo yun? Ano talaga, habang nag-grow ka, may mga people na na-outgrow ka and doesn't belong in your circle anymore because they will be weighing you down. Not that like di mo papansin or ganun. Sa akin lang naman dumadating ako sa point na talagang out na sila sa life ko. Tapos pag I feel that they have done something wrong to me. Ganun. Or parang, basta ganun. Alam mo na yun? Siguro sa akin, the biggest lesson about friendship ay wala. Wala palang natutunan sa mga kaibigan. Happy naman ang friendship life mo yan. Di ba? Oo, parang wala akong maisip din na nakipag-cut ties ako na kaibigan. Walang never mo na feel may nag-take advantage sa'yo? Wala naman. Ako kasi lang ikaw yung nag-take advantage. Parang siguro nga, sa sobrang daming set of friends, like, hindi ka nag-focus on small details. So, hindi ko alam kung ano ba, may na-miss out ba akong detail hindi na parang ikaw ganito. yung friend na walang nang babackstab sa'yo, di ba? Ano no? Ikaw ba yung friend na walang nang babackstab sa'yo? Siyempre, hindi ko alam. Kasi nga, backstab nga yun eh, di ba? Pero kasi siguro rin, ate, hindi nga kasi ang love language ko nga, hindi masyado ako sa words. True. Parang, natuturn siya into funny. Ganun. Oo. And my friends are funny.
Ako din, parang di ko naman na-feel na backstab ako. And honestly, pag may sinasabing against me or masama about me, hindi ako affected. It's always the actions. Doesn't matter what the reason is or the intention is. Pero yung action. I know, no, the intentions matter pala. But when they O, yun act nga. on it, yun na yun. It's Mm. more on kapag may, kasi parang yung mga friends na meron ako, kaya nilang sabihin, harap-harapan na, alam, pangit, ang corny, Oo, gano'n. true. Gano'n. And Mm. it's, nga, pangit. Gano'n. It's funny na lang siya. So, Oo. I guess, sa friendship, humanap ka ng, ano, wala talaga ma-advise. Bakit doon? As someone with kaibigan. Wala akong mabigay na, greatest lesson about friendship. I feel like I wala think- naman kulang sa friendship life ko, sis. Andyan ka Feeling- naman. Andyan naman sila. The lesson is, siguro, have as many friends as you can. Tingin mo ba? Ay, okay. Doon tayo baliktad, sis. Di ba? Ano? Doon tayo baliktad. You have so many friends. While me, I keep my circle very little. Mm-mm. Maybe that's why you get hurt kapag may nabawasan. Oh, true. Okay, you're right. Yeah. I see the point. Oo. Siguro kasi kapag may nawala sa akin, hindi ko masyado ramdam because nga, it's a big circle. True, di mo pansin na may nalagas. Oo, nawala na pala si di na pala kami siguro ganun. Oh, pero yeah. You're right. So I feel like your friends and your network can be the same people and can be not the same people. Mm-hmm. You get what I mean? So I feel like ang kailangan ko i-grow na part is yung network part. Mm-mm. Okay. Walang comment. Okay. Sige, sis. Ikaw ba, your friends and your network are the same, no? Ang swerte mo sa part na yun. Friendship, ano ka naman kasi, Miss Friendship? Oo. Masyado. Ikaw yung pag nag-birthday, madaming a-attend. Diba? Siguro kasi nasa iba't ibang field din yung mga kaibigan ko. Ako yung pag nag-birthday, konti lang tayo. Family lang. Kasi mandatory, ganon. Meron akong mga friends na ang tawag dito. Ay, meron hindi ako masyado close ngayon, yung mga college friends ko. Pero ako yung sinisisi nila kasi hindi ako nagpapakita. Oh. Pero sobrang magkakalayo naman kasi kami. To be fair. Mm-hmm. Ay, di ba may friends ka ng minute dito sa Singapore? May minute ka dito sa Singapore? Oo. Hindi naman yung mga na-build kong friendships. Yung kapag okay lang na magkita kami. Kung nagkita kami, okay naman. Mm-hmm. Alam mo yun? Nakakatawa pa rin yung isa't isa. Oo. Ewan ko, siguro mahilig lang din talaga ako tumawa. Kaya feeling ko nakakatawa lahat. Ako din. Parang natin yun no? Actually, parang feeling ko sa'yo ko natutunan yun. Siguro, kaya tayo mukhang masarap maging kaibigan kasi tawa tayo ng tawa. Yung parang yung mga joke nila, hindi na invalid. Oo, sis. Hindi tayo yung, wala rin nag-joke sila. Grabe naman, sumama naman. Hindi tayo ganun. Parang sasakyan mo siya. Oo. Ano ba ito? Pagbubuhat mo ito ng sariling go guys. Kaibiganin niyo na kami ni sis. Oo. Masarap kaming friends. Pero, yun nga. Dapat mabelong kayo sa circle ni sis. Ganun. Yan. And, what's the time na sis? Kasi wala pa akong Duolingo. Uy, sis, anong oras na? 9:56. Okay. So, and tomorrow is Ate's birthday. Yes, it's my birthday. Konti pa lang yung gifts na na-receive ko. I feel like nagpadala sa old address yung iba. Yes, yun na nga ang sinasabi natin sa ating vlog. So guys, if gusto nyo maging tuned in sa aming buhay, kay Marites, sa mga ganap namin sa buhay, please do watch Brightly Abby's daily vlogs on Brightly Abby's YouTube channel. Yes, and don't forget to subscribe. And also then sa aking TikTok and Instagram at brightly.abby. And also follow us on Spotify at
Big girls. Yes, or you can drop us an email, biggirls@brightlyabby.com. So, kung meron kayong mga suggestion, like, what can we talk about here sa pod, is, pwede kayo mag-comment or mag-message or just DM us True. on any socials. Or gusto nyo mag-DM kayo kay Brightly Abby. Or comment nyo sa TikTok niya. Pwede naman. So, Oo. yun lang. Okay, thank you guys for listening to another episode of Big Girls Podcast. Bye, Biggies! Bye, Biggies! Mwah, mwah, mwah. Riley and Big Red, two sisters vlogging their hearts out. They'll do the 1,000 vlogs challenge with family and friends all around.